Ma'am Rogeline, ang nirereklamo nyo po dito, tama po ba ay asawa ninyo? Asawa ko po. Okay. Ilang taon na po kayong kasal, Ma'am Rogeline? Mga nasa 30 years po. May mga anak ba kayo? Meron po 3. 30 years na pala kayong magkasama ni Mister. Ano nangyari? Ayun nga po, hindi ko nga rin po alam na magawa niya po sa akin yun. Pinagmukha po nila akong tanga. Yung sa video po, may record po sila na may gitna daw po sila 1 taon. At paano nyo nahuli? Yung sa mga kasama po niya sa trabaho nagkasabi na may nakakita po sa kanila. Nakita rin po yung mismong manugang ko po. Yung mister po ninyo at yung kinakasama ni Sir Roderick, sila yung nagkaroon ng sinasabi nyong relasyon. Relasyon. Tama po ba? Opo. Sir Roderick, ilang taon na po kayong magkasama? 21 years, sir, kami magkasama. Kasi may maroon po kami anak na 6. 6 na rin yung anak ninyo. Ba't hindi pa kayo kasal? Pero minsan, sir, niyaya ko siyang pakasal. Parang nagdadalawang isip siya na pakasalan ako. Talagang nagloko na po siya. Dahil pinatawad ko siya dahil sa mga anak ko. Hingin siya yung pagkakataon na patawarin ko siya. Dahil po ako, parang marupok din ako ng isang pamilya. Ang gusto ko mabuo yung pamilya namin. Okay. Ang gusto mangyari to, pinatawad ko siya. Lumipas po ng mga itong 15 years ago. Ngayon, nagloko naman siya po, sir. Bali pa nga, 4 na beses niya ako niloko na. Pang-4 na? Opo. Inulit niya pa, sir. Tagpa siya ako na parang babayan na lang siya kasi para sa kanya. Yun ang kaliligayan niya eh. Hindi na ba kayo handang magpatawad sa ngayon? Hindi sa panahon talaga, sir. Hindi na po talaga, sir. Okay. Dahil yung mga anak ko, sir, buo ng pasya nila na gusto ng mga anak ko na makulong siya. Okay. Sabi mo, sir, ayun mo, sir, pagdating sa bahay, galing akong laot, lumalaot po ako, magtitinda pa ako ng daing para sa pamilya ko. Okay. Binibigyan po siya ng pera, kumikita ko ng 2,000 sa isang araw, pinasusugal naman niya. Hindi naman po sir yung kapag-aral na maayos sa anak ko, dahil hindi niya pinapapasok para sa pansugal niya. Pansarili interest ang ginagawa niya. Order sa Shopee, pampaganda niya. Ang hinihingi ko lang sir, makapag-aral na maayos yung anak ko. Imbis na tulungan niya kami sir, hindi sir eh. Maghanap buhay ako ng madaling araw sir, na alas 5 ng madaling araw. Nagsasayang muna ako sir para baon ng mga anak ko. Ay siya, natutulog lang. Paano niyo po nalaman, mga ma'am and sir, yung nangyari po? Dahil po nahuli po namin siya mismo sa Tanato, lugar ng Tanato. Opo. Sa sakop ng Balanga. Umalis po kasi- Kasama po kami Regeline, saka yung kapatid niya, saka yung manugang ko, pati yung anak kong si Casey Lubiderio. Sino po ito? Yan po si Lira Castro, Yan po yan, si yung Brando babae. Caranto. Yan po si Lira Lira Castro at saka po. si Rolando. Opo. Magkasama sa barong-barong daw po ito yun. Sa barong-barong po sila. Ayan po, tinutulungan Yan nila. po, yung kuha po nila yan. Diyan po sa kaibigan po ng kapatid ko. Teka lang ha, may nakikita akong bata dito. No? Sino po itong bata na to? Anak ko Anak po yan, niya sir. po yan. Anak mo. Ayan ang gusto ko po makuha. Anak para ni Sir Roderick. Tama Opo, po sir. ba? Okay. Ano to? No? So parang nagsasama na ba sila? Ganun Nagsasana bang po sa isang nangyari bahay po, yan? sir. Kasama na po sila kasi po nung mahuli po namin nung sa Tarato po yan. Nagsama na po Hinanap sila. po namin. Nagsama na, dinala pa yung anak po ninyo. Opo. No, Sir Roderick. Kinagagalit ko lang, sir. Pinabayaan yung anak ko, sir. Isang linggo, sir, halos walang makain. Itlog lang ang ulam. Sa yung bahay na tinitira nila, walang CR, walang tubig. Ay, yung anak ko, sir, hindi natutulog ng walang electric pan po yun. Ang kailangan gusto kong mangyari, makuha ko ang anak ko at mapaaral ko na maayos. Anong sabi nila nung nakita nyo silang magkasama? Ano po, yung itinatanggi pa po ng asawa ko nang mahuli namin yan. Tapos nagtatali po ko siya ng mujer sa bakod. Nagbabakod po siya. Bago po, yung babae po, ano po sa kalsada, nakaupo. Kinukutuhan naman po yung bata. Tinanong ko siya, sabi niya, malay ko ikaw, ngayon lang punta rito yan. Ay, paano niya po ipapaliwanag sa mga damit po nila? Nung Ay, magkasama niya isang kubo. Dinedeny. Opo, dinideny po Oo. nila. Ano pa po yung mga pinagregla ng babae. Ang masakal Yung po, sir. mga brit nung asawa ko. Tinago po niya, sir, yung anak ko sa bundok. 3 oras pa po ko nilabas yung anak ko ng asawa ko. Puro sugat yung anak ko sa bundok. Ang party list na masasandalan. AXIS. Sir Rolando. Sir, Opo, kasama nyo po ba ngayon itong si Ma'am Lira? hindi po, wala na po dito. Kailan pa po umalis? Opo, Sinungaling yan. Nagsisinungaling lang po yan. matagal na rin po na Nako. umalis yan. Huwag ka Tatatawag na sinungaling. Kaya tatatawag mo lang doon sa caretaker ng beach sa Tanato. Kaya wag kang magsinungaling. May mga ebidensya sa inyo na Huwag nagmamatagal sinungaling. Wala na kayo. wala dito. Kahit na pumunta kayo dito, wala na nga dito. Huwag kang Hindi ko na rin sinungaling. naman kung Huwag kang ano nila, sinungaling kinuha niya kasi yung cellphone. tumawag pa lang kanina at nandoon kayo. Nandiyan kayo sa Tanato. Pinuntahan ka ng kapatid mo dyan na para di ka makontak. Dahil alam niya na pupunta kami kitulpo. Yung kapatid mo bago umalis kami, nakita kami. Biglang nawala at pumunta dyan at ikaw pinuntahan. Sabi mo pa ka sa Kaya akin, ngayon, Wala, ang gusto kong pupunta. mangyari, ilabas niyo yung anak ko at paparalin ko ng Sir? maayos. Ginugutom niyo Sir? eh. Payat ang Please? anak ko eh. Sir Rolando, Opo. ang sinasabi po ninyo sa amin ngayon is wala na si Opo, wala na po. Lira dyan. Ibig sabihin, Opo. may mga panahon Nakikita na ko. magkasama talaga kayo.
Hindi po, wala na po talaga. Ay, so sabi mo kanina wala na. Tapos ngayon, hindi talaga. Wala na po talaga, wala na po. Rolando, kasi Opo. may mga pinakita sa amin po na mga litrato. Itong, misis po ninyo to ha? Okay? Opo, opo. Nakasama Opo. mo nga itong si Ma'am Lira. Okay? So, talagang magkasama talaga kayo. At sinabi mo, nakaalis na siya. Noong una lang po yun, ngayon wala na po talaga. Oo, nung una lang. Bakit kayo nagsama? Ay, ala na nga po talaga kahit na puntahan niyo po dito sa Ito Maykuan, po yung sa natagpuan pinapasukan namin ko. sa Tarlac. And ito Wala po, na po talaga. saglit lang po sir, no? May hinahawak si Mrs. Ano po yan, ma'am? Pakita. Ito po yung picture na nakita namin natagpuan po namin sa Tarato. Bundok na So to. ito po, Sa buntong attorney, ng Tarato. yung sinasabi daw po na unang tinutuluyan na parang baro. Diyan dinala niya, ma'am. Opo, Kaya kung tagli saan niya po parang na may lona lang po. pupunta lang daw Tapos doon ng babae. parang may nasa ano ba to, ma'am? Talahiban mo sa Talahiban. kawayan. Damuhan yan, damuhan po Damuhan. Tapos meron lang pong lagayan ng mga toothpaste. Teka lang, so talagang pumunta lang sila, ano ba, parang gubat, nagtayo na Gubat lang po ng, talaga. Opo, ng sa tuwing may tent, mga ganon? kawayan Oo. eh. Tapos May naglatag lang ng ano, parang Kupot yun. kumot nga eh. Diyan po tinulog yung anak ko niya eh. So, diyan dinala yung anak po ninyo. Ilang Diyan taon dinala. yung bata? 6 years old po. Ano na taon lang po yun? Yung bata po, nagsasabi yung bata na Gusto nga mo yung nagugutom daw bata. siya. Oh, hindi lang sa gutom siguro, nilamok na Nilamok yan. pa. Sir Rolando, kayo po ba, Opo. wala po ba kayong planong umuwi? Eh, dito po ako nakikitulog lang na po ako dito sa may bahay dito. Anong dito po ako nakitulog ka dyan? Diyan ka sa ano. nakamot talaga tumira. Diyan ka nagpalipat ka dyan. Dahil parang gusto mo makasama yung babae. Bago yung mga gamit Ako nyo ba ba? Paano o mo kayo? ipapaliwanag yun? Magkakasama yung mga gamit nyo ah. Yung mga pantiniliran na may mga dugo, mga brief mo. Magkakasama, pati yung mga damit ng bata. Noon pa yun. Noon pa yun. Wala na. Kalukuhan mo. Noong pa ngayon lang buwan na to, noong pa. Pati yung anak ko, dinamay sa kalukuhan niyo ah. Ano pong sinasabi ni Lira sa inyo? Bakit po siya sumama sa inyo? Ay, paano po binubugbog niya? Okay. Sir Rolando, na kaya po sumama sa inyo at kaya po kayo po ay nagtuloy sa kubo-kubo o sa barong-barong po na ito ay dahil sa binubugbog po, kumbaga naawa po kayo kay Lira, kaya niyo po siya sinama. Opo, ma'am. Ano pong gusto nyo mangyari sa ngayon? Ay ako lang po talaga gusto ko po siya makulong. Makulong? Yun lang po talagang ginano ko. Hindi ka na Kasi po matinding hirap na po inabot ko dyan ay. una sa lahat, itong si Ma'am Rogeline na inirereklamo ang kanyang mister. Kasal sila. Kasal, Okay? Pwede siyang magsampa ng tinatawag po natin na concubinage. Okay? Kasi ang nangyayari dito, under scandalous circumstances na yung nangyayaring pagsasama ni Sir Rolando at yung sinasabi po nila na si Miss Lira. Okay? Si Rolando mananagot. Okay? If mag-proceed po yung kaso na yan. Si Ma'am Lira, kung alam po niya na kasal na etong si Sir Rolando, pero pinili pa rin niya na makisama, okay, under scandalous circumstances sa kanya, pati siya mananagot dito sa concubinage. Bukod pa po dyan, no, Ma'am Rogeline, malawak po yung protection ng batas natin, especially sa mga babae, na inaabuso during, even in the course of the relationship. No? Yan po yung tinatawag natin na VAUSI, Anti-Violence Against Women and Children. Maraming sakop niyan, Shari. Hindi lang po yung physical abuse, kasama rin po dyan yung emotional, economic abuse. Sir Roderick, well, una po sa lahat, no, hindi po kasi kayo kasal. Opo. Well, in this case po, Sir Roderick, sa tingin ko ang pinaka magagawa po ninyo is yung para na lang sa bata Opo. siguro. Yung kustodiya po niyan, under the law, nasa nanay. Opo. Pero kung mapapatunayan po ninyo na mas makabubuti sa kapakanan ng bata na siya po ay kunin mula sa kustodiya ng kanyang nanay, yun po ay kailangan pong idaan sa korte. Opo. Okay? Ma'am Lalaine, do you think it is safe na ang isang 6 years old ay isinasama sa isang makeshift tent dyan sa may gubat? Actually, parang talahib na nga yung mga katabi niya dito. Hindi siya fully covered, tent lang. So, exposed talaga itong bata na to. Of course po, sir, attorney, hindi po siya, hindi po safe yan, lalo na kung for 6 years old nga po na bata. Kasi unang-una po, aside from her safety, yung other needs din po ba na po provide, wari, makakapag-aral po ba yan? Kasi 6 years old na yan, supposed to be, nasa school na po yan. Oo. And other things po. So, mahalaga po na ma-assess po, hindi po safe. Kung doon po sa description ninyo, doon po sila nakatira, parang makeshift, nasa may gubat, may talahiban, baka mamaya may ahas pa dyan or what. So, yung risk po talaga napakataas para sa isang 6 years old na bata. Kung doon po siya inilagay or tinitira ng kanyang magulang. Sa kaso po na iyan, kung titingnan po kung meron po ba silang pwedeng tirahan na ibang lugar na safer for the child.
Yun po, kung meron pong kamag-anak o pero pong pwedeng ibang matirhan na lugar na hindi po dyan sa risky na lugar na nandiyan po sila. Sir Roderick at kay Ma'am Rogeline, nabanggit ko na po sa inyo kanina, no? Opo. Kung ano po yung mga maitutulong ng batas. Okay, ano po yung pwede ninyong gawin para mapanagot etong inyong mga yung mister at yung kinakasama po nila. Okay? So tutulungan naman po namin kayo. Patungkol po dyan, ang sa amin lang is, syempre lahat na po ng mga hawak po ninyo dyan, mga dokumento, mga screenshots na yan, ibigay po ninyo, no? Pag-aaralan po natin, baka ano pang ibang maisampa po laban sa kanila. Ngayon po, kung sakali mang napagdesisyonan niyo po na ayaw niyo na po talaga, gusto niyo na pong mag-file ng case, tutulong po kami. Ayusin na po natin sa barangay po, may reporter po na sasama po sa inyo. Reporter po ito ni Sir Rafi. Opo. Opo, para Maraming mag-assist salamat po po sa sa inyo. inyo, sir. Salamat po. Ma'am. Magandang hapon.